Samantala, ilang base militar ng Armed Forces of the Philippines ang pinagpipilian ngayon ng Philippine Panel na posibleng pagtayuan ng mga estruktura ng mga Amerikanong sundalo. Kabilang na dito ay ang dating naging pinakamalaking US military base sa buong Asia, ang Subic Bay Metropolitan Authority. Ang report mula kay Waywaya Macalma. Matapos mapirmahan ang Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Amerika at Pilipinas, 3 hanggang 5 base militar ng AFP ang tinitignan ngayon ng Philippine Panel na posibleng lagyan ng istruktura ng mga Amerikanong sundalo. Ang kabilang dito ay ang Fort Magsaysay sa Nueva Ecija at Subic Bay Metropolitan Authority sa Olongapo City, Zambales. Ayon kay Undersecretary Lorenzo Pio Batino, ito ay pinag-uusapan pa lamang at pagkatapos pag-aralan, saka ito irerekomenda. Ang pinag-iisipan ho natin ay yung Fort Magsaysay. So, Fort Magsaysay is an ideal location. It's a big area. Malimit na tayong nagkakaroon ng balikatan exercises doon. Yun ay una nating pinag-aralan pa lang. Nag-aaralan pa lang, inutusan na pag-aralan. Siyempre, for recommendation pa lang yan at subject to the approvals of our principals. The Subic project, I must emphasize, contrary to the contrary to our report, no? It's an AFP project. The AFP is requesting for limited portions of Subic so that it can strategically locate Philippine Air Force equipment, Philippine Navy equipment. Kailangan na kailangan po natin yan para sa ating mga concerns. Ang Fort Magsaysay ang kasalukuyang pinakamalaking kampo ng Armed Forces of the Philippines. Dito, matatagpuan ang kampo ng Northern Luzon Command na kadalasang pinagdarausan ng live fire exercises. Ilang beses na rin dito idinaos ang tao ng balikatan exercises dahil ang buong kampo ay may laking 35,000 hektar. Samantala, ang SBMA na dating naging tahanan ng US military ay ang pinakamalaking US military base sa buong Asia. Sa ngayon, ito ay civilian-operated at mismong ang liderato na ng AFP ang makikipag-ugnayan sa SBMA upang magamit ng militar para sa kanilang mga modernong gamit. Ayon kay Ambassador Jose Eduardo Malaya, hindi pa nagsisimula ang naturang kasunduan na magtatagal ng 10 taon. Anya, may ilang pang kailangan pag-usapan ng dalawang panel. Isa na rito ay ang mga lugar para sa mga itatayong istruktura at kung ilang Amerikanong sundalo ang darating sa bansa. There's no need to rush. Okay? All of those things need thorough discussion, thorough vetting, and there are planning cycles involved here. But at any time, our side can say no. We can also say yes. But please note that for each of those construction activity, each of those preposition activity, and all other activities, all of these would be subject to Philippine approval. Siniguro ng Philippine Panel na ang kakapirmang kasunduan ay tiyak na naayon sa ligang batas at ang parehong bansa ay magbebenepisyo rito. Kaya naman handa silang humarap sa Senado at Kamara. Oras na sila ipatawag ukol rito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Macalma.